Mga kababayan, ito po yung mga damit na dadalhin ko sa barko. Bale, na-prepare na po natin yung mga dadalhin natin doon. Yung mga damit po na classify ko na po sa bale sa mga gamit niya. Dito banda, dito po ay yung yung mga toiletries na dadalhin nyo, toiletries, tapos dito yung mga damit. Saka mamaya iisa-isa natin mga toiletries, damit, tapos yung mga gadgets na dadalhin mo. Siyempre hindi mawawala yung mga food supplements, tapos yung mga t-shirt, mga toilet t-shirt, mga at iba pang mga gamit na gagamitin nyo sa barko. So, isa-isahan na natin yung mga dinadala ko sa barko. Bago sa lahat, ang pinaka-importante, yung dahil kuan ngayon, pandemic ngayon, so wag kalimutan yung face shield, tsaka mini alcohol, tapos yung face mask na dadalhin natin. So, pinaka-importante yon kasi protection muna sa ating sarili. At saka required yan kung papasok ka kung sa lahat ng mga establishment. Dito yung mga toiletries na ginagamit ko. Nandito yung efficacent oil. Yan yung isa sa mga pinakamas na dadalhin sa isang seaman. Kasi pag wala nito, talo ka sa pagtatrabaho mo. Kasi malaking malaking tulong sa atin. Tapos dito yung mga iba pang mga gamit, yung mga bags, yung mga ito yung siyempre white flour, hindi mawawala yan. Kasi pag tayo ay may mga iniinda sa katawan, so at least mapapawi yung mga pagod natin dyan. Ito naman yung palagi kong dinadala, yung mga pain relief rub. Ito maganda to kasi maganda yung aroma niya, yung amoy niya, nakaka-relax. Pinapahid ko to tuwing matutulog ako pag pagod sa trabaho. Ito sa mga kuan ko, yung sa mga masasakit na mga parte ng katawan, pinapahid to. Tsaka mga toiletries, yung cotton buds, hindi mawawala. Tapos dadala tayo ng shave. Kasi dati gumagamit ako nung shaver, medyo yung shaver na di battery, pero medyo matagal yun, kaya ito pang mabilisan natin na pang shave. Tapos ito mga toothpaste. So bali sa isang buong kontrata na to, pero pwede naman kayong meron naman doon sa barko na binibenta din. Pwede din naman kayo doon magbili, pero sa akin nagdadala na ako nito. Saka yung toothbrush, isang buong kontrata, mga lotion, pinaka-importante yan kasi doon magdadry yung skin natin. Shampoo, tapos mga extra na alcohol. Ito, extra na alcohol, importante ito kasi sa barko dapat meron ka nito kasi meron din naman sa barko, pero meron din naman sa barko, pero kuan yun, yung mas maganda na meron kayong sarili na gamit nyo para protection din yan kasi COVID ngayon. Tapos ito yung mga gagamitin na tsinelas doon sa barko. Tapos dito yung mga t-shirt na ginagamit ko sa okasyon. Kung may Christmas party, kasi sa buong kontrata ko
aabutan ko na yung Pasko. Tapos mga okasyon, may birthday doon, yan susuotin mo. Tapos dito yung mga boxer, mga short, kung dadalhin mo kapag meron kayong mga shower party, ito mga gamit mo to. Ang pinaka-importante sa lahat, nagdala ako ng sweater kasi pag tayo ay nasa barko, pag tayo ay nasa lugar na malamig, meron tayong extra protection kasi pag malamig, yung sa kabina nyo, yung aircon, sobrang lamig din, kaya magagamit nyo to para hindi kayo masyadong malamig yung katawan nyo. Tapos ito, ginagamit ko mga notes na dinadala ko. Dito ako nagsusulat. Yung mga take note na mga inaaral ko, dito ko sinusulat. Ito guys, importante pala ito. Dapat magdala kayo ng yung handbag kasi dito nyo ilalagay yung mga ready to go, on the go na mga documents na kakailanganin nyo. Like for example, yung mga passport, yung mga mga ID cards, identification cards, mga ballpen, etc. Yung kumbaga mga on the go na mga kakailanganin nyo, mga wallet dito na kasi pambilisan na to para hindi na kayo kukuha doon sa iba nyo pang mga gamit. So nang sa ganun, organize na siya dito. Tapos ito mga extra na mga hand towel, tapos mga face towel. Meron naman sa barko pero ako nagdadala ako kasi mas maganda yung syempre pag tayo yung nagdadala, so kumbaga quality yun kasi sa barko meron din naman iba pero depende na yun sa inyo kung gusto nyo. Ito mga sando na ginagamit ko sa kabina ko, so mga maninipis lang yan kasi gusto ko komportable pag matulog, ginamit ko yan. Tapos ito mga medyas, bali naka-rolyo, nakakuha na po bali dalawa na po to, tapos nakakuha na siya, parang roll pack na siya. Kumbaga yung mga t-shirt ko dito nakakuha na po yun, yung mga nakakuha na naka roll na siya kasi kasi gusto natin na ma-maximize yung gamit natin sa bagahe, kaya mas mainam na ganito yung style ng pag-i-impake na gagamitin nyo. Kasi mas nakakasave talaga siya ng space doon sa bagahe nyo. Tsaka organized, tsaka well arranged, tapos maganda tingnan. Tsaka hindi siya magulo tingnan. Tsaka dito, yung ginagamit ko, nagdadala ako ng playing cards kasi kung may pagod tayo sa trabaho, may stress sa trabaho, ito naglalaro ako minsan. Tapos mga mousepad, mga gadgets natin, tablet, dinadala ko yan. Ito lang kasi yung mga gadgets natin na mag-movie marathon kasi tayo doon pag medyo para ma-relax tayo. So, mga extension wire. Importante yan kasi doon sa barko, meron naman yung mga natitira doon na mga yung ibang mga kasama mo na hindi na inuwi yung yung mga extension wire kasi merong mga device na dalawa lang kasi yung saksakan doon sa amin. So ito na extension wire, safety naman to kasi pwede to magamit natin doon sa kabina natin. Pero hindi ko sinasabi na kasi yung mga ibang extension wire bawal kasi yan sa kabina natin kasi for the safety ng barko. So yung iba, nagdadala ako kasi para sa akin naman to, maraming mga gadgets. Like for example, mga gadgets, dito ko na sinasaksak para isang saksakan na lang. Tapos, dapat yung bibilin nyo yung safety na mga extension wire. Ito, mga speaker, tapos hard drive natin. Di yan mawawala kasi alam nyo na kung anong isi-save natin dito. Meron yan, maraming mga movies nandyan, mga files nyo, dyan, mga importante. Tapos, hindi mawawala yung battery. External battery natin, tapos yung external battery, tapos yung mga headset, tapos yung mga pang exercise natin. Ito, nagdadala ako nito, although meron man sa mga barko, pero usually pag wala sa barko, so meron ka na, dapat nagdadala ka na nito, di mawawala. Dinadala ko to, bali yung orasan kasi
Pag doon sa barko kasi yung orasan doon nandun lang sa wall, minsan hindi mo makikita. Mas maganda to doon mismo sa table mo is kuan ka na, yung aware ka na sa time na nandyan. Kasi sa barko tumatakbo talaga yung oras. So yung kaibigan mo sa barko, yung kuan talaga, yung oras talaga, para mas mainam yung pagtatrabaho, hindi ka malate, kung ma-manage mo yung time mo, tsaka hindi ka ma-alarm ka palagi. So dito yung mga food supplement na pinadala ng aking kuan, yung aking misis, tapos mga essential oil. Ito guys, essential oil dinadala ko to kasi para to sa kapag matulog ka na, ito ipapahid mo sa ulo mo or dito sa may kuan mo, yung sa bandang sa may likod ng kuan mo, yung dito sa likod ng dito sa may basa sa may leeg, para mas mabango yung kuan mo, para maganda yung tulog mo. Ito yung MCT oil pinadala sa akin para meron ako dong food supplement na dadalhin sa buong kontrata ng barko. Tsaka dinamihan ko na kasi mabilis lang to magamit, kasi ito na yung gagamitin ko pang lotion sa kuan ko, yung sa katawan, saka sa buhok. Kasi meron din tong anti-inflammatory at saka antibacterial na effect. So syempre COVID ngayon, so dapat meron ka ng mga ganito na mga food supplement. Lastly, yung pinaka-importante sa lahat guys, yung meron tayong Bible doon na madadala. Kasi ito lang yung sasandalan natin doon sa barko sa pagtatrabaho natin. So dapat meron kayo. Una natin na ito lang yung unang ginagamit ko doon kasi komportable ako gagamitin yan. So yung mga gamit na dadalhin nyo, yung mga kung saan kayo komportable. Kasi sa barko dapat ayos lahat yung mga dadalhin nyo. Kasi medyo matagal yung kontrata. Ito naman guys, yung ginagamit ko na sapatos, dalawa lang. Yung pang-one ko, yung pag-alis na natin, ito ginagamit ko. Tsaka ito yung pang-trabaho. So, yung mga gagamitin ko na mga bag, tatlo lang. Bali, dito sa backpack guys, dito ko nilalagay yung mga documents na binibigay ng company nyo, kasi meron kami mga documents na binibigay. So isang buong kuha na yan, nasa isang buong files na yan, isang buong folder. So nandun lahat, mga kontrata nyo, mga training certificate, mga ibang mga importante na mga documents, mga yung mga passport, seaman's book, yung mga iba pang mga documents na importante. So dito ko nilalagay. Kasi ito na-hand carry natin to Na-hand carry natin yan, kasama natin dun sa kuan. Bali dito ko din nilalagay yung kuan, yung mga kung meron kayong dala ng mga kuan, laptop, dito nilalagay laptop saka mga documents, kasi importante dito mo nilalagay yung mga importanteng bagay kay kapag sa barko, kasi minsan wag nyong ilagay dito yung mga importanteng bagay nyo dito sa malita, kasi mayroon akong kakilala na nangyari sa kanya is connecting flight siya. Bale, 2 eroplano yung sinakyan niya, pero yung bagahe sa kanya is hindi niya nakasabay. So kumbaga, yung bagahe niya, meron ding yung connecting flight din siya, pero medyo na-delay yung bagahe niya. Mas nauna pa siya dumating doon sa barko niya, pero yung bagahe niya hindi nalagay. Kaya yung mga importante na mga gamit na dadalhin nyo, yung pinaka-importante, like mga papeles, mga documents, tapos iba pang mga importanteng bagay, dito nyo na ilalagay, kasi dala-dala nyo yan palagi. Ang nangyari sa kanya, yung bagahe niya is hindi dumating sa kanya, hindi nasama na dumating sa kanya sa barko. Palang nag-request pa, medyo matagal pa, yung kuan, hindi talaga dumating. Minsan yung ibang bagahe hindi na nakarating sa
sa ibang mga sumasampa, hindi na dumadating. Kawawa naman yung mga importante, nandun yung mga gamit nila, wala silang gamit talaga. Pagdating sa barko, wala talaga. So guys, yung mga importanteng bagay, dapat dito nyo ilalagay. Isang simpleng tip lang, yung mga kumbaga mga underwear nyo, pwede nyo na ilalagay dito. Underwear, mga t-shirt, mga extra na pinaka-importante talaga na kahit konti lang. Kasi yung nangyari sa kadete namin na ganun is na kuan siya, yung wala na talaga siya pagdating doon, walang gamit, wala pang mga brief. Buti tinulungan namin, meron din namang mga extra nag-ambag-ambag kami sa mga kuan niya, mga gamit, binibigyan namin siya ng mga gamit na mga extra, mga t-shirt, mga shorts, meron. Kasi wala talaga siya, pagsampa niya wala talaga. So guys, isang tip yun na magandang gawin nyo, dito nyo ilagay lahat yung mga importante na gamit. Kasi pwede mangyari sa inyo yan kung connecting flight kayo. Dapat prepare kayo sa mga ganung bagay. Tapos ito yung lock ng kuan, yung lock ng maleta ko para for safety purposes. Kasi pag masyadong marami yung nalagay mo dito sa kuan mo, sa maleta, yung pwedeng mangyari yan is baka masira yung maleta nyo. Mas maganda kung meron kayong belt nito para at least mag-support dun sa mga gamit na nilagay mo, at saka support din siya sa maleta mo para hindi siya mababasag o masisira. Saka ito yung sa akin binigay ng yung extra na mga damit. Dito ko na nilalagay para hindi siya masyadong magalayapong dito, yung mga safety na mga gamit para hindi siya mababasag, may protection siya dito. Okay na yung mga kuan dito, yung mga damit na ilalagay nyo. So guys, yun lang yung mga dinadala ko ng mga gamit. So sana makatulong sa inyo kung paano natin mag-prepare ng mga gamit para dadalhin natin sa bilang isang OFW. So dapat kumpleto na lahat. Tapos ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-roll ng ganito sa video na to. So madali lang naman. Marami namang instructional videos dun sa YouTube. Marami kayong mapapanood dun na kung paano magpapak ng mga gamit na naka-roll na siya. So yung mga natin, long pants natin naka-roll na. Ito long pants yan, ni-roll ko yan. Doon ko rin nakita lang sa YouTube kung paano yan. Mga boxers, tapos para ma-maximize natin yung gamit natin na malagay doon sa maleta natin. So papakita ko lang sa inyo na nalagay ko na yung mga gamit. Dito sa kabila yung mga damit na naka-arrange na. So makikita nyo, organize siya at saka may space pa. Tapos dito sa kabila naman yung mga toiletries na ginagamit ko. Yung sa isang bag, medyo maluwang pa. Dito ko ilalagay yung mga coverall saka safety shoes na ibibigay ng company namin. Tapos dito, yung hard drive, isi-safety nyo siya sa gitna para hindi masira. Tapos, yung mga liquids like lotion, shampoo, lagyan nyo ng tape para hindi magdi-leaking sa bagahe nyo. So guys, yun lang naman yung mga dadalhin natin sa barko. I hope na nakatulong sa inyo kung paano mag-prepare ng mga gamit. So lahat nilalagay ko na dito para ready na siya. Tapos yun lahat yung mga importanteng dadalhin natin. So I hope na sa vlog na to may natutunan kayo kung paano nyo i-arrange yung mga gamit nyo at saka ano mga importante na dadalhin. So depende naman yan guys sa kuan nyo, yung trabaho na sa trabaho sa buong kontrata nyo. Kung medyo matagal, so medyo dapat kumpleto na yung dadalhin nyo kasi wala nang balikan yan. So kung sa trabaho naman, kami po ay sa barko kami nagtatrabaho. So, dinadala na namin yung kakailanganin namin sa barko. So guys, yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video ito. Please subscribe. Salamat.